So trading day tayo. Nasa October 10, 2024. Tatry natin ang CRT range or CRT theory. Candle range theory ni Romeo OTV. At base sa napag-aralan natin ay ite-take natin ang trade ng 8 AM New York time. 8 AM yan. Tapos i-plot natin ang 8 AM low. Dapat palalagay natin ang 8 AM low. 8 AM low. So okay yan. Tapos palitan lang natin para magtugma 8 AM low. No, hindi. 8 AM low. Save natin. Yes. Okay. Ito gawin natin tong red. So red ang nakalagay doon. Ayan. Orange pala dapat yun. I think ito yan. Okay. Pero yung isa pala. Ayan, okay na yan. Tapos na-plot na rin natin ang 8 AM high. Baba tayo sa 15 minutes time frame. Ayan. So dito nagsimula ang price ng 8. Nag-open siya ng bullish, created the top wick, tapos bumaba. Ito kumbaga na accumulation, manipulation, and distribution. Tapos ito yung bottom wick niya. Then magko-close siya dito dahil 8:58 na, malapit na siya mag-close. Hintayin natin yung 9 AM na mag-sweep. Okay, pause muna natin. Hintayin natin yung 9 AM mag-sweep. At doon tayo maghahanap ng entry. Okay. Okay, nandito na tayo sa time. Nandito na tayo sa ating macros. In time na hinihintay natin manipulation. Meron tayong dalawang monitor. Kaya hindi ko mapakita yung isa. Kaya eto na lang. So ayan, ini-sweep niya na ito yung 8 AM low. Tinertle soup niya na. Di natin alam kung pag yan nag-close below, ibig sabihin yan magtutuloy yan. So halimbawa tong candle na to, tong 9 AM magko-close dito at mag-open yan. Mag-expand yan pababa. Pero pag ito ay nag-close above, sabihin reversal na yan. Yan yung tinatawag na turtle soup. Yung hinihintay natin turtle soup. Baba na tayo sa 1 minute time frame. Pag nag-close below yan. Yan. So di tayo be patient lang tayo sa pag-enter. Hindi tayo basta-basta mag-enter. May 10 minutes pa para pumasok ang 10 AM. Ito, obvious na to na pag binasag niya to pataas and magiging valid inversion natin to. Pag yung price nag-open dito or lalo na dito sa breaker, mag-enter tayo ng long position. Pero kapag hindi at nag-retrace lang siya yan, magiging FBG lang yan. Mula dito at nag-retrace pababa, magiging FBG lang yan. So pag nag-open siya pataas, if the 1 hour candle close below this week, ibig sabihin pababa yung hintay tayo sa
10 AM ng ng retracement pataas, saka tayo enter tayo ng low, ng pababa. Pero pag nag-close to dito, yan, saka tayo mag-long position. Ayan, pag yan na, okay, get ready. Pag yan lang nag-open above sa inversion, papasokan ko ng long position yan. Target natin yung high ng 8 AM. Yon, punta na tayo dito sa nandito na tayo sa MetaTrader 5 natin. MetaTrader 5. So, tingnan muna nga natin, ayan ako yan. Account ko yan. MetaTrader 5. Kukuha pa siya ng sweep. Nasa time na ba tayo? Wala pa pala tayo sa macro. Okay, wala pa tayo sa macro. Dito yung macro time natin. 9:50 saka 10:10. Yan ang macro time natin. Ito yung pag nag-open ang candle above this inversion, maglolong tayo. Guys, get ready. Release tayo ng 10. Okay, sulit na may release natin. Hintay ko lang mag-close. Yun yung confluence natin na magko-close above dito. Tapos mas maganda kung dito sa breaker. Pero dyan lang tayo. Inversion tayo. May nakita tayong magandang inversion. So, malapit na siya mag-close sa 1 hour. Talagang yan, manipulation lang talaga. Manipulation leg. Accumulation, manipulation, tapos distribution, pataas yan ang mangyayari dyan. Balik tayo sa 1 minute. Pwede pa niya i-sweep yan pababa, tapos saka siya aangat. Pero pwede rin hindi na. Kasi ito na yung sell stop natin . Ito na yung sell stop. Katapusan ng sell program. Pero pwede pa niya i-sweep yan. Ayan, hinihintay na lang natin na mag-open above sa inversion bago tayo maglo-long position. Today is October 10. So magre-risk lang tayo ng $10. Lot size 0.3. Mag-open ka sa inversion. Oh yeah, balik tayo. Pa-5 ko pa nga yan. Pero wag. Risk management tayo. Huwag ganun. Ayan. Okay. Ayan. Blue Corsa. Okay.
Ayan na. Magbabay tayo dyan. Okay, magbabay na tayo. Get ready, get ready. 21 seconds. At 21 seconds na lang. Mas maganda kung babasagin pa niya yung breaker. Okay, magpapalitan ng candle. Low, then buy. Okay. Isa pa. Risk natin dito. Sobrang tapang ng aggressive mode natin. A+ setup eh. Target natin tong high ng 1 hour high. Yun lang target natin, yung 1 hour high. Ito yata yung yan. 8 AM high yan, target lang natin. So ito 8 AM high. Yan. Ayan na. Ayan na. Ako ba'y nalulula? So meron tayong magpa-profit tayo ng $50. Mahigit $50 if makuha yung ating risk reward ratio. Yan. Halos 1:2 lang ah. Maganda pa nga kung doon sa fair value gap yung isa. May fair value gap dito. Yan yung fair value gap ng fair value gap to ng 4 hour fair value gap. Or 15 minutes per value gap. So, saan per value gap yun? 5 minutes per value gap. No, 5 minutes per value gap lang. Lagay natin sa per, yung isa, lagay natin sa 5 minutes per value gap. Dapat nga dito yung isa dahil ang dami ditong equal high eh. Or ito pa. Equal high o puro equal high. Magkaiba pala ng ano. Five minutes dito. Previous day high na pala yun. Pwede pala sa previous day high. Pero okay na yun. Hindi na tayo magre-risk ng ganun. So alas 10 na eh na. Talagang going to up na. Magre-retrace lang yan. Ito yung breaker. Bottom wick. Created the bottom wick. Ayun sa 1 hour. Ito yung manipulation leg. Yan. Ayan. Yan 1 hour. Dito lang tayo sa
Masyadong mataas yata ang ating kasi nag-sweep dito eh. Close above eh. So meaning magre-reverse yung price natin. Close above. Talagang yan. Patunay na talagang yan. Live account natin yan. Starting $30. Okay, live account. Targeting the 8 a.m. high. A plus setup, kaya dalawa yung ating pinasukan. A plus setup. Umuulan ho. So dito tayo sa church. Chart. Anong church? Ayan. So magre-respray na tayo. Pag napunta ng Fair Valley Gap, magre-respray na tayo. Nag-open na sa breaker eh. Open ang breaker. Ni-reject na to. So magtataas tayo ng stop loss. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Pero yun yung drop liquidity natin. Itong drop liquidity natin. Ang drop liquidity natin ng 8 a.m. high sa 1 hour. Sa 1 hour candle. Kasi dito nagkaroon ng manipulation. So di siya nag-close below. Ibig sabihin, di na willing ang market na bumaba pa. Kaya kukuha siya ng pataas. Pero sabi 50%, targetin natin 50%. Always target the 50%. Or tayo ay mag risk free. Who knows? Kapag talo. Magkakaroon pa ng consolidation.
Pwede nga tayo mag-take profit na dito. Dito tayo magkakaroon ng sa breaker. Ito yung breaker eh. Hindi natin taas sa breaker. Okay, nagtutuloy-tuloy na umakyat yung price para sa bullish program. Ayan. Pero magte-trail stop na tayo ng ating stop loss. In case na biglang bumaba, mababa na lang yung ating magiging stop loss. $9. Alright, flickers up. Can you cry? Essence raised like a gospel choir. We live forever. Let us $26 and $31. Papunta na tayo dyan. Helicopters against moonlight. I'm only mother of the midnight. We live forever. Let us live for. Mula sa 44, nag-umpisa tayo sa $44. Running profit na natin $24. And pataas. Okay, kuhanin mo na yan. Akyatin mo na yan. Sige na. Reminder lamang sa bawat isa. Walang straight trend. Lahat yan may pullback. Kaya nga pag ganyan zigzag. Nothing goes on a straight line. There's always pullback, lalo na FBG yan. Binangga niya. Pero pag binasag niya yan, talagang clear na natataas yan. Magiging inversion na yan. Pag binasag niya yan, magiging inversion. So nag-react siya sa FBG ng 5 minutes FBG nag-react. Pag nabasag yan, tataas na yan. Pero pag di yan nagbasag at magre-retrace yan, ako, iyak tayo dyan. Konti na lang, hindi natin ka-close ang position. So, huwag tayo magpatalo sa emotion. Naniniwala tayo na pupuntahan niya yung ating target, take profit. Pero pag nadama natin na hindi na niya mapupuntahan yan, i-close na natin yan. Kailangan mag-retrace lang siya sa FBG na yan. Silver bullet yan eh. Yung FBG na yan ang silver bullet.
na tinuro ni ICT, Michael J. Huddleston. Yan yung FBG nan. Yan yung tinatawag na silver bullet strategy na dyan mag-entry sa FBG. Sa fair value gap. Fair value gap, yan. First candle, second, third. Tapos yan. No, wala dyang itim eh. Ibig sabihin walang bearish dyan. Yan. Kaya binalikan niya yan. Pataas. So nag-react din siya sa fair value gap na to. Fair value gap yan. Pero kapag binasag niya pataas yan, magiging inversion. Fair value gap. Alright. So no emotion. Sa trading, no emotion. Pag nag-profit, no emotion. Pag nag-loss, no emotion. Yan ang batas ng trading. Walang emotionless. Kasi pera yan, oh. Live account ko yan, oh. Magkano din-deposit natin yan? $30. Ayan. So, ayan. Nagpapalo na siya to $22, $23 running profit. So, ito yan. Ito yung MetaTrader. Ito naman gamit nating charting ay ang trading view. Ang sikat na trading view. Lahat ng trader, professional man o beginner, ito ang gamit. Trading view. So, tingnan natin sa 1 hour. 1 hour candle. Ayan, malapit na siya dito sa 8 AM high at nandiyan yung news. Ano ba news natin kanina? Nakalimutan ko na. Forex Factory. So, yung news natin kanina ay CPI. CPI news 8:30. Yun. 8:30 yan. Yung tinatarget natin na yan. Diyan nag-high yung news. Ay, dito nag-open yung 8. Dito nag-open yung 8. So, dito nag-open. Bullish. Created the top wick. Tapos, bumaba. Nag-distribute. Tapos, nag-close dito. Nag-close dito sa 9. Ang tagal ng consolidation. Pause muna tayo. Ito yung tagpo na kabay. Pag nagkakaroon ng retracement, lalo't bumabalik dito sa entry. Pababa ng stop loss. Yan yung mga nakakabang tagpo. Kapag nagpatalo ka sa emotion, i-close mo na yan. Pwede nga ulit tayong pumasok na entry dyan. Kasi another macro yan eh. Pag nag-open above sa breaker, pwede ulit tayong pumasok na entry. Pero tingnan ko nga kung magkano i-release. So pwede natin pasukan yan if inversion na to eh. Maliit na FB dito. So mag-adjust na tayo ng stop loss.
ng trail stop. Yung stop loss. Sa TP, hindi muna tayo. Hindi siya nag-open above. Paano ba, mag-entry ba tayo o hindi? Kinuha ko niya FBG dito. Lupit. FBG.
Alright, trading review tayo about sa nangyaring trade natin kagabi. October 10, 2024. At ito yung ating trade kagabi. Punta tayo ng trading view. Sa daily time frame, ayan, ito yung kahapon eh. So, wala pa to, Friday yung kahapon. Itong Thursday, yan, nakita na natin na merong naganap na sweep or manipulation. Kung makikita natin yung candle ng Tuesday candle, ito Wednesday to. Ito yung Tuesday candle. Itong Wednesday candle ay nag-close bullish. Open, low, high, and close. Nag-close sa bullish. Tapos yan, nag-close siya dito at pumasok na ang Thursday. At Thursday, nag-open bearish. Low, open, low, high, and nag-close. So, nung Thursday pa nagkaroon ng turtle soup. Hindi nag-candle body close dito sa week ng Wednesday. So, yan yung isang paraan para malaman mo yung daily bias. Ibig sabihin yan, sa next candle, sa Friday ay magkakaroon uli ng another bearish market. Kasi dahil dito, ang price nung Thursday ay nag-close below the week of Wednesday. So, ibig sabihin, bearish ang market. At yung week na yan yung pinaka naging turtle soup. Sabi nga ni ICT, week do the damage and the body tells the story. So, yun yung isa sa mga confirmation or bias para malaman natin ang bias ng daily time frame or kahit anong candle. Ang candle ay fractal. Different time frame. Kahit sa monthly, weekly, daily, or hourly time frame or 1 hour, 15 minutes, 5 minutes, and 1 minute. So, yun. Ang body nag-candle close below. So, ang trade natin kahapon, October 10, 2024, dito Friday. Ito yung Friday. So, Friday, expect natin na ang market ay bearish. So, ang una natin gagawin ay dapat ay ipa-plot natin yung previous day high. Ito yung previous day high. So, ito yung previous day high. Ayan. Lagyan natin ito yung previous day high. So, ito naman yung previous day low. Dahil alam naman natin na ang market ay magiging bearish, yun na lang yung nilagyan ko ng annotation, previous day low. Burahin na natin yan. So, yan. Alam ko na ang price ay magiging bearish, kaya yun na lang ang aking
nilagyan. Tapos baba tayo ng 4-hour time frame. So ayan, ito yung kahapon. So ito yung Wednesday, ito yung Thursday. Tapos pumasok ang mag-umpisa sa 6 dito, nag-open ang Friday. Nag-open siya ng bullish, then created the top wick na akala natin yun yung pinaka top wick, then nagbumaba. So ayan, yun yung naging natin. At sa strategy natin ay sabi sa strategy na pinag-aralan natin sa candle range theory na yung 8 AM ang mamarkahan. Punta tayo sa 1 hour time frame at yung 8 AM ang minarkahan ko. So ayan, hinanap hindi pa nakikreate dito yung yan, ito na yan, back test tayo. Ito yung 8 AM candle yan. Para siyang doji style. At ito yung 8 AM low, itong pula. Tapos ito naman yung 8 AM high. So yan lang yung minarka natin at hihintayin natin ayon sa CRT strategy na ita-turtle soup niya yung alinman sa dalawa, tong sell side or buy side liquidity. So anong nangyari pagpasok ng 9 AM, yan yung equity market opening or manipulation. So pagpasok ng 9, ini-sweep niya yung 8 AM low. Ayan, medyo malalim din yung ini-sweep niya hanggang dito. So baba na tayo sa nag-execute ako ng trade ng 1 minute. Tignan na natin yung trade natin nung Friday, October 10. So ito yung trade natin kahapon. Meron news ng 8:30. So ito yung news. Ayan yung news, 8:30. Tapos sinintay ko matapos yung 8 AM, yung 1 hour candle kasi kailangan mag-form yung ito yung high. Ito yung 8 AM high, tapos ito yung 8 AM low. Yan, hinintay ko yan mag-close, tapos pumasok na yung 9. Ito na yung 9 AM, dito nag-umpisa yung pumasok yung 9. Then, pababa, nag-bearish. Yan, binrake niya yung low ng 8 AM low. Yun, so meron na tayo. Binrake niya yung low. At kapag pasok ng hinihintay natin 9:45 kasi yun yung last 15 minutes ng 9 AM. So kapag pagdating ng alas 10 at ang price ay nag-close below ng 8 AM low, so expected natin na expansion pababa, bearish. Pero kung ang price ay magko-close sa loob ng 8 AM low, ibig sabihin nun magkakaroon ng reversal. Ito yung tinatawag na turtle soup. So makikita natin, balik tayo sa 1 hour. So ito yung turtle soup. From 8, ito yung 8 AM. 8 AM, yan yung 8 AM. Tapos pumasok yung 9 AM. Nagkaroon ng turtle soup. Ito yung turtle soup, ayan oh. Tapos yung price bumalik. Nagpumasok ang alas 10, nag-open siya sa wick.
ibig sabihin, ah, ang magiging bias natin ay bullish kasi kung magiging bearish siya, dapat ang price ay mag-open dito below the wick. Yan, bearish yan. So hindi bumalik siya, tinurtle soup niya yan. Ito yung low ng 8 a.m. nag-sweep pababa, then bumalik. So yan yung hinihintay natin na turtle soup. Okay, buray na natin yung mga yan. Turtle soup strategy. Baba ulit tayo sa 1 minute. At ito yung naging trade natin kagabi. Yan, at nagkaroon na ng sweep. Ito na yung nilagay natin macro 920 to 940. So yan, walang naging setup. At ito, nilagay na natin itong inversion. Yan, yung gap na yan. At ito yung pinaka-breaker. Ito yung last swing high ng manipulation leg. Di pa natin alam yung time na yan. Kung manipulation leg ba yan o bababa or babalik upang i-break yung breaker. So ayan, tumaas pagdating ng 940, unti-unting umangat ang price papunta sa inversion. At ayon sa ating rules, sa trading rules natin, kapag ang candle ay nag-open above the inversion or above the breaker, yan ang ating strategy, ay mag-take tayo ng position. So yan, hinintay natin pagdating ng 850. So ayan na, magte-10 na yan. Nakita natin na yung price ay hindi na nag-below. So ibig sabihin, may reversal na magaganap. Ayun. Nag-take tayo dito ng long position. So nag-long tayo dito. Ayan. Dito pag open pa lang ng candle, siguro dito 'yon. Ayan, nung nag-open yung candle, nag-take na kagad tayo ng position, tapos ang ating stop loss ay dito. Tapos ang ating take profit ay dito lang sa 8 a.m. high ayon sa ating strategy. Pero yung isang position, bali dalawa in-open kong position, ay hanggang buy side. Pero masyado mataas siya, matagal yan. So, dyan lang muna ang ating naging trade. So, nang pag-open dito, ayan, syempre dahil sa emotion sa pagta-trade, ayan, bumaba ang price. At bago pa lang naman yung strategy natin na yan. Pero matagal natin ginagamit ang inversion at breaker. Pagbaba ng price, nandito pa lang pa yung price sa bullish candle na to. Nagkaroon tayo ng break even dito. Nag-break even ako dito or binaba ko, tinaas ko pala ang stop loss ko dyan. So nung pagtaas ko ng stop loss dyan, dahil sa emotion, dahil inisip natin babagsak pa kasi ang pagkakamali ay akala ko pagpasok di pa pumapasok ang 10. Pagpasok ng 10, bigla siyang bubulusok. So naunahan tayo na emotion, yun yung mistake na dapat hindi na maulit. Pagpasok ng 10 a.m. sakto, doon tayo na stop loss. So ito yung natin yan. Patunay na tinake natin yan. So ito yung chart na yan. Ayan, ito yan. Swing high. So ito yung inversion. Yung isang position pa nga lang pala pagpasok doon, nag-take na tayo. Tapos ito yan, open. Ito. Yan, tinake na natin yung position na yan. So hindi yan. Yan.
So, yan. Na-trade natin gabi. Ayan. Pero nag-take profit tayo. Yun, dyan nga natin nilagay sa, ito yung 8 a.m. high. So, dito tayo na stop loss. Ayan. Tatlo pa naman yung natin na yan. Nag-trail stop tayo pataas at tinamaan. Dapat hindi na natin pinakailaman, dito lang pala sa low na yan. So, ngayon bumalik. Yan. So, yan yung ito yung unang talo natin, 99. Almost $18 din siguro yun. Ito, itong tatlo na to. Tapos, nag-take profit na tayo. Then, umabot din ng $14. Then, nag-trade ulit tayo, natalo. Yan. Tapos, nabawi uli natin dun sa 10-20 to 40 macro. At, ito yan. Yung nabalik sa atin yung nabalik sa atin. Dami nating trade eh. Ito yung nag-take profit tayo. Unang take profit natin. Teka, nasa na ba yun? Ito yung una natin take profit. Ito. Ito yan. Tapos yan, i-take profit. Nag-entry ulit tayo. Yan, entry. Kala natin bababa na yung price eh. So, ito yung sunod natin na entry. Yan, na stop out yung tatlo natin. Tapos, pinasukan uli natin ang entry. Kasi alam natin yan, magtutuloy pala, nagkamali tayo. Siguro pagdating dito sa breaker, kaya ako nilagyan ng breaker yan. Pagdating sa breaker na yan, dyan ako nag-set uli ng entry hanggang dito sa high. 8 a.m. high. So, mistake dito ay dapat hindi muna ako nag-trail stop pataas. Na dito yung una nating entry. Yan yung una nating entry. Dyan yung stop loss natin dito sa body candle. Pag yan ay violate, ibig sabihin pababa na yan. So, nag-trail stop tayo at nagbawas tayo ng stop loss. Inangat natin dito sa yan. Yan, tinamaan. So, naghanap ulit tayo ng position dahil nabasag itong breaker. Alam natin tataas. Pag open ng candle nito, nag-take na tayo ng position. Then, nakuha natin yung profit 8 a.m. high. So, yan, nag-take pa tayo ng trade. Pagdating ng 8:20 to 8:40, akala ko okay, pagdating ng 10:20 to 10:40 macro, akala ko magkakaroon ng reversal dahil Friday eh. Alam ko Friday magko-close yan sa mas mababa. Dahil nag-start ang week ng bullish, nag-open bullish, low, pababa, then nag-expansion, pataas. Tapos expect natin na magko-close yung day, pababa. Kaya yan, akala ko magkakaroon ng reversal at wala naman naganap na turtle soup dito dahil hindi na nireject tong high na to nito. So, bumaba, dyan tayo nag-entry dito. Akala natin magkakaroon ng reversal. Pero kinuha lang pala yung 50% or OTE ng price. So, ayun. At lumipas yung oras. 10:50, 11, inversion, violate. Na-stop out din tayo dyan. Nag-take tayo ng position. Then, ito yung last trade natin. So, ito yung may nag-profit tayo ng 10.50 eh. So, ito yun.
Bali, tatlo pala yun. Yung position natin na yun. Ito yun, oh. Oo, yung kinuha yun. Dahil iniisip natin na kukunin niya yung previous day high. Hindi pala niya ako take yung previous day high. Ayun yung previous day high sa taas. Previous day high. Kaya pagdating dito sa pagdating ng 11, dito tayo ng 10:50. So pagdating ng 10:50 ba yung ating entry? Hindi, dito tayo nag-entry. At kala natin swing ay natin, ito yung turtle soup. Tapos tapos ito yung inversion. Ito pala ako nag-take ng long position uli. Tatlo. Pag open dito. Ayan. Tapos dito stop loss. Naglalagay ako ng stop loss sa candle body, hindi sa wick na. Kasi pag na-violate na yung body, tuloy-tuloy na yan. And dito ko nilagay yung ating, kahit hindi to lang, kahit sabi ko, kahit di naabutin ka ako yung previous day high ng kahapong high. Kahit dito na nasa buy side na to. So yan, naging matagumpay naman tayo. Pagpasok natin ng, ito yung lesson na kailangan matandaan ko at matututunan ko sa journal natin na yung mistake. Ito, pagpasok natin dito sa, ayan, dito ako pumasok sa open sa inversion. Nag-open yung candle sa above na inversion. Pagpasok ko dyan, hindi ibig sabihin nag-open yan, tutuloy-tuloy na pataas yung price. So magkakaroon pala yan ng pullback. Kagaya na nangyari doon yung sa una nating trade. Ayan. Ito yung una nating trade. Dito yung inversion, nag-open. Nag-open ng inversion, then tumaas, then nagkaroon ng pullback pababa. So inisip natin na ayan, bababa na yung market. Hindi So trust the bias. Yung bias natin ng higher time frame ay bullish kasi sa yung 8 AM hindi nag-close ang 9 AM. Hindi nag-candle body close bagkus yung wick ay umangat pataas. So yun, dapat nag-trust tayo sa bias. Kala ko kasi bababa na. Yan yung ating lesson na matututunan na hindi na dapat natin ulitin sa susunod na trade. Na pag may nangyaring ganyan, dapat panindigan na natin na magtiwala tayo na tataas ang price. Nung bumaba, yan yung emotion Yung emotion na dapat natin na ma-master. Yan pagbaba ng price na yan, nakala natin na itutuloy. Kaya nag-trail stop ako. Dapat nandito yung stop loss ko So nag-trail stop tayo dito sa low na to. Ayan, inabot yung ating position. So lesson learned yan. So dito rin, inisip natin na iti-take tong buy side liquidity ito. So yan, pagpasok ng inversion, bumaba na naman yung price. Tumaas, bumaba. Siyempre, sa time na yan, kakabahan ka. Lalo na't malaki yung lot size mo. Ibig sabihin, lot size, yung stop loss mo, aabot siguro ng mga $30. Ang magiging loss mo. Ayan. Pero yan, nagtuloy-tuloy na naman na tumaas. At talagang binaba ko na talaga to kasi pag gabi na medyo antok na ako Dito ko na lang nilagay. So yan, dito ko na lang nilagay yan. So ang baba lang ng naging natin diyan, naging eto yan So eto yan ito. Ayan. Patunay na nakuha natin yan. Nagkaroon dito na close yan. So dito na lang pala natin nilagay yung natin. Dito na lang natin nilagay para matapos na. Ayan. So gabi na rin yan And then buti tama yung decision natin, bumaba na kundi makukuha na yung natin. Kung di pa tayo dito nag-take profit, stop out na tayo. Kasi kinuha yung low. Then bumalik, umangat.
So nakuha nga talaga itong liquidity nito, buy side liquidity. Then saka nag-reverse pababa. Friday to, ayon sa napag-aralan natin sa CRT, ang candle ay mag-o-open ng Monday. Kapag bullish siya, mag-o-open siya ng bullish. Punta tayo sa daily. Journaling na rin ito, lesson. Sa mga natutunan natin. At profitable naman yung strategy na to. Ito yung Monday. Monday, nag-open siya ng close. So, close yan, bumaba. Pagdating ng Tuesday, nag-create siya ng weekly low. Ito yung magiging low ng week niya. Ayan. Tapos, bullish siya, umangat siya. Then, ang Thursday ang ini-sweep pa pala ng Friday yung pinaka-high. And then, Thursday ang pinaka-high. Ito ang Thursday. Dito nga tayo sa US 100. Para medyo malinaw. Yan. Ang Thursday pala nagkaroon ng high of the week. Then, expected natin pag Friday ay magre-reverse yung price. Kasi yan yung closing. Yan yung AMD. Or accumulation, manipulation, distribution. Or parang, ito yung week niya. Ayan, yun yung weekly candle niya. So, nung Monday yan, nag-open. Nung Monday, nag-open. Nung Tuesday, Thursday, tas bumalik siya. Ito yung Wednesday, yan, body na yan, Wednesday. Tas Thursday and Friday, magko-close siya, yun. Yun yung natutunan natin na strategy. So, expect natin pagdating ng Friday, tatandaan natin yan, ay magkakaroon ng pullback. Pag bullish, bababa siya. Pag naman bearish, tataas siya. Ayan. So, yun na nga nangyari. So, lesson learned natin sa October 10 na trade natin ay trust the bias. Kapag nakakita tayo ng ganito, turtle soup, trust natin yung bias na tataas yung market. At yung stop loss natin ay huwag muna natin itaas masyado para kagaya nito, ito yung isa sa mga naging mistake ko na dapat ay iwasan na natin. Iwasan kong gawin. Yan, dapat nandito yung aking stop loss, dito ako nag-entry. Ayan. So nag-move tayo ng stop loss dito dahil inisip natin bababa yung price pa. So, hindi nun nga nangyari, angat nga. So, yun yung hindi naman sa pinagsisisihan, ibig sabihin mistake. At normal na nangyayari sa trading. So, ganun din dito, yan, nakuha natin yan. At nagpapasalamat tayo. Hindi man naging malaki ang ating profit, ay naka $9.87 naman tayo. At nag-start tayo, ito yung aking So, ito yung kahapon, 106, yung $70 ay naging 80. $70 kahapon. Nung di pa tayo nagte-trade, tapos napataas natin ng $80. Ayan, naging 80.44. Ibig sabihin, nag-profit na nga tayo ng 9.87. So, hindi na masama. At napakaganda na prove natin yung strategy. Palagay ko 90% win rate to Kaya tuloy-tuloy lang natin sa next week na trade. Excited tayo na mapalaki natin tong small account natin. At target natin ay maging $2,000 within this month. Kaya yan, kaya. So, thank you. Thank you sa trade natin today. Peace out. Payaman tayo. Thank you.